Blessed day to everyone. I am Alaysa Sendon and welcome again to day 102 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 12, 2026 and still yung topic natin ay patungkol pa rin kay Samson but this time we'll highlight the wrong decision. And the scripture focus on Judges chapter 16 and i-relate natin to sa concept by Pastor Russell. Let's read it. Ito nga po yung Samson when strength is lost, compromise, and captivity. So si Samson, alam niya na siya ay niloloko lang ng kanyang minamahal. Ito nga po si Delilah, a Philistine woman, a prostitute Philistine woman. And nagiging blind itong si Samson for that love, reason for his downfall na rin. And noong mga oras na panghuling loko na ni Delilah sa kanya, ito nga po si Samson, akala niya ay malalagpasan niya pa itong panloloko. Akala niya may lakas pa siya para gapiin itong mga Philistine people na gusto siyang patayin. But he did not know that the Lord left him. So yung strength niya para labanan yung mga Philistine ay nawala. Dahilan para mahuli siya at pahirapan. At dinukot pa ang kanyang mga mata. And then, he failed because he slowly compromised, playing with sin, ignoring warnings, and revealing what God had set apart as holy. So, ito yung totoong downfall. Ito yung wrong decision na nagawa ni Samson. And his physical blindness later reflect the spiritual blindness that had already been growing in his heart. The story reminds us that human strength and gift are not enough to keep us faithful. Our hearts are weak because of our sin. Only the grace of God can keep us walking in obedience. Yet, even in Samson's failure, God's sovereign purpose were still moving forward, showing that God's plan never failed, even when His servant stumbles. Now, para naman sa ating mga katuruan mula dito sa storya ni Samson. Number 1, lack of self-control leads to misery. So, napakamasalimuot po yung nangyari kay Samson. Yes, si Samson had a lack of self-control. He was controlled by his own flesh. Kung ano yung nakikita ng kanyang paningin, kung ano yung gusto ng kanyang laman, sinusunod niya. Mahilig rin siya pumatol sa mga babae. Iba't ibang lugar nagkakaroon siya ng iba't ibang babae through the prostitute woman. He was so strong but easily deceived by his own eyes. And yung mga taong walang control sa sarili, sila ay hinihila na papunta sa kanilang kapahamakan ay sunod pa rin sila ng sunod. They are lack of self-control. And pangalawa, the mouth of a fool leads to his own ruin. Yes, yung mga sinasabi natin, lumalabas sa ating mga bibig, minsan ito yung magdadala sa atin sa pagkasira ng ating mga buhay. Since si Delilah cannot get what he wants from Samson, nagtampo ito, binungangaan niya si Samson hanggang sa hindi na nakatiis itong si Samson at sinabi na nga niya kung ano yung source of strength niya or yung dahilan bakit napakalakas niya. And same with yesterday devotion natin, ito yung he cannot control his tongue. Ito nga yung una niyang asawa ay nagbigay siya ng riddles pero hindi niya din natiis yung asawa niya at sinabi niya rin yung sagot doon sa riddles. And sabi din sa Judges 16 verse 17, so he told her everything. Sinabi niya lahat kay Delilah yung secret na sana pang sa kanya lang. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazirite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as any other man. So, nung nalaman to ni Delilah, ay pinatulog siya ulit at doon na nga ni Razor yung kanyang ulo o binunot na o tinanggal na ginupit na yung kanyang mga buhok. And verse 20, then she called, Samson, the Philistines are upon you. Or hinahanap ka nila or susugudin ka nila. He walked from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. Akala niya ay magagawa niya yung kung paano niya nalalagpasan yung before, kung paano siya nakakalaban before. But he did not know that the Lord had left him. Dahil nga nawala na yung kung baga yung covenant ng Lord sa kanya ay nawala na dahil nga
sa pagiging padalos-dalos niya. The mouth of a fool leads to his own ruin. Sa kanya na rin mismo nanggaling yung kanyang ikasisira. Kaya't yung pananalita natin, madalas ito yung nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Halimbawa sa mga chismoso at chismosa, lalo na kung ikaw ay nagbubulag-bulagan lang. And pangatlo, wrong decision are not beyond redemption. Kahit na tayo ay magkamali, kahit na tayo ay gumagawa ng pagkakamali kahit gaano pa kabigat yan, that is not beyond redemption. Palaging may solusyon ang Diyos diyan. Meaning yung mga maling nagawa natin, those are not beyond redemption o hindi kaya tubusin ng Diyos. Kahit gaano man yan kabigat from the past, kahit gaano pa man yan masaklap, pag binigay natin ito sa Diyos, patatawarin to ng Diyos. At ang pinakamaganda pa dito ay babaguhin tayo ng Diyos. Hindi tayo husgahan ng Diyos. And yes, si Samson, he did so much immorality in his life. Pero kahit pa naging masalimuot yung buhay niya, ay yung desisyon niya, walang hindi kayang solusyonan ng Diyos. Sinolusyonan yun ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ulit sa kanya ng lakas. Sa kanya palaging may pag-asa, may bagong panimula sa Diyos. Kaya it's not too late, pasakop tayo sa kanya and submit all our burdens, all our wrong decision in our life to Him. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. And application, paano ba natin na to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, pray for a spirit-controlled life. Before Jesus Christ died on cross, yung mga tao, yung Holy Spirit dumadating lang sa kanila to empower them. Pero umaalis rin. Like kay Samson, noong inatake siya ng lion, he was covered by the Holy Spirit and give him strength. But for us, because of Jesus' sacrifice, the Holy Spirit dwelling in us na, hindi na ito umaalis sa atin dahil nananahan na ito sa ating mga puso. And sa ating mga buhay, hindi na ito umaalis sa atin kahit na magkamali tayo, kahit na yung buhay natin ay paulit-ulit dumarating doon sa pagkakasala. At etong Holy Spirit, ito yung nagtutuwid sa atin, kaya napakalaga na lagi tayo nananalangin, nagabayan tayo ng Holy Spirit patungo kay Jesus, patungo sa Diyos, patungo sa kalooban ng Diyos. And pangalawa, dedicate your mouth to God. Para kung ano mang lumabas sa ating mga bibig ay pagmula ng kasiglahan ng iba, hindi kalungkutan o kasiraan. Isa pa ay magkakaroon tayo ng control sa dapat ay sa atin lang, gusto ng Diyos na ilihim lang muna para sa ating mga sarili. Dedicate your mouth to God, so whatever word you say, only those what align to Him. And pangatlo, nasa ating application, submit to God's redemptive work. Pasakop tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos kahit gaano pa kasalimuot yung pangyayari sa ating buhay. Ibigay natin ito sa Diyos. Ipaubayan natin sa Diyos. Samson's life becomes so discursive. Dinukot yung mata niya, pinagtrabaho pa siya sa bilangguan. He is so powerless. But his situation is not beyond redemption. At the end, nagsisi siya, tinawag niya muli ang Diyos. Ayun nga yun sa Judges 16 verse 28. Kahit na nung nakalimot siya doon sa relationship niya with God, si Samson, verse 28, then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. So nagrepento si Samson, at ayun nga, dininig siya ng Diyos. So, sa harap ng napakaraming Philistine, ay pinagtatawanan siya nito. Pero nung sinabi to ni Samson ay binigyan siya ng strength ng Diyos para sirain yung place na yon, para mamatay lahat ng taong nandoon sa place na yun, ay yung mga Philistine. And though namatay din si Samson, pero yung pagkamatay niya ay napakaganda pa rin because God redeemed him. Hindi siya namatay ng wala lang na buhay pa yung mga kalaban niya. Namatay siya kasama ng paghihiganti doon sa mga Philistine. Ayun naman talaga yung goal ng Diyos, ay i-judge yung mga Philistine sa pag-o-oppress nito sa mga Israelita. And though namatay rin siya, pero yung ginawa niya ay nakilala pa ng maraming generation. Ito nga si Samson. His story proved that God still listening
despite of our stubbornness, our wrong decision in life. And now, para naman sa ating reflection, why do you think Samson kept trusting Delilah even when she repeatedly tried to trap him? At ayun lang po, bago tayo totally magtapos ay let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, ay muli tinuruan niyo kami, Panginoon, ng inyong mga salita, ng bagong aral, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Patawarin niyo kami kung minsan ay tinitik namin na hindi seryoso yung mga pagkakasala namin. Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, na baguhin ang aming mga perspective patungkol sa pagkakasala, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, mula sa inyong mga sinasambit sa Biblia, Panginoon, na may mas malaking epekto ito sa aming mga buhay kung pairalin lang namin, Panginoon, yung pagbulag-bulagan namin, Panginoon. Panginoon, help us not to be blindly spiritually, Lord God. And manguna kayo nawa lagi sa aming mga daraanan. Panginoon, i-correct nyo kami sa aming mga pagkakamali. At pagliwanag ka, Panginoon, sa aming daraanan, madakila ka ng bawat tao, Panginoon. At salamat muli, Panginoon, sa bawat biyayang pinagkakaloob mo sa amin, sa aking pamilya, at sa bawat isa sa aming, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. And ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.